Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author at promoter nitong The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo. Gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating po'y binabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay magkasundo at huwag kumatol sa kapwa. Yan. At ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan o Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Lucas, Kabanata 6, talatang 27 hanggang 28 at 36. Ito po ang mensahe. Ngunit sinasabi ko sa inyo mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Idalangin ninyong umapi sa inyo. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Gawin nyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Patuloy po natin kay Apostol San Lucas Kabanata 6, talatang 37 hanggang 38. Ito po ang mensahe. Huwag kayong humatol sa inyong kapwa at hindi kayo hatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa sa iba at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Patawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Susuntakan, siksik, liglig at umaapaw pa, ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba, siya rin takalang gagamitin ng Diyos sa inyo. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas pa rin, Kabanata 17, talatang 3 hanggang 4. Ito po ang mensahe. Kaya mag-ingat kayo kung nagkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y nagsisi, patawarin mo. Kung makapito man siya magkasala sa iyo sa iyo sa maghapon, ay makapito ring lumapit sa iyo at nagsabing nagsisisi ako, patawarin mo. Ipapatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 12, talatang siya hanggang 10, talatang 17 hanggang 19 siya. Ito po ang mensahe. Maging tunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ng mabuti. Pag-ibigin kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahigtan ninyo ang pagpapalaga sa iba kaysa pagpapahalaga nila sa inyo. Huwag kayong gumanti ng masama sa masama. Sigapin ninyo mabuhay ng marangal sa paningin ng lahat. Pagkat maaari makasama kayong mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong magiganti. Ipaubayan ninyo iyan sa Diyos sapagkat nagusulat akin ng paghiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Patuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 13, talatang 8 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa sagutin kayo mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya na huwag kayong nangangalunya, huwag kayong papatay, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong mag-iimbot. At ang limpang mga utos tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanino man, kaya ang pag-ibig ang kabuuan ng kausa. Patuloy po natin sa mga taga-Epeso, Kabanata 4, talatang 3. Ito po ang mensahe. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Ating po pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at hindi po ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito. Mula po rito sa tema na magkasundo at huwag kumatol sa kapwa. Yan. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay magkaroon ng malaking pananampalataya sa Kanya mula sa Panginoon Kristo. At sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, tayo ay Kanyang pinaiilalim at pinangangalagaan niya ang ating buhay para tayo ay mamuhay ng maayos at magkaroon ng kaligtasang espiritual. At para makapamuhay tayo ng maayos, nais ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa Panginoon Kristo sa Kanyang inihayag na tayo ay magkasundo-sundo. Wag tayong humatol, wag nating parusahan ng ating kapwa-tao. Tayo ay
magpairal ng kapayapaan sa gabay ng Panginoong Kristo, sa gabay ng Espiritu Santo. Magpairal tayo ng kapayapaan sa buklod ng pagkakaisa. Yan, magkaisa tayo at magpairal tayo ng kapayapaan. Yan ang nais ng banal na Panginoon Diyos sa bawat isa, sa bawat mga bansa. Tayo ay magkaisa sa buklod ng kapayapaan. So, tayo ay hindi sa pamamagitan ng mapayapang pagkakaisa, tayo ay nagkakasundo. At kung para tayo ay magkakasundo-sundo, para magawa natin yan, dapat tayo ay magturingan na parang magkakapatid. Magturingan tayo na parang magkakapatid. May malasakit tayo at pagmamahal sa bawat isa. Kung tayo magtuturingan na parang magkakapatid o magmamahal na parang magkakapatid, so mag-aari sa atin ang pagkakasundo-sundo at pagkakaisa sa pamamagitan ng Panginoon Kristo o pagsasalang-alang sa pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Panginoon Diyos, mula kay Panginoon Kristo, mag-aari sa atin ng kapayapaan. Kaya kung nananampalataya tayo sa Panginoon Kristo, paiiralin natin ng kapayapaan. Paiiralin natin ng pagkakasundo-sundo. Yan. At kung mayroong gumagawa ng masama sa iyo, sa kapwa-tao mo, labag man sa batas yan o hindi, kung ginugulo ka, sinasaktan ka, inaaway ka, o anuman ang masamang intensyon sa iyo, ay huwag mo siyang labanan. Huwag mo siyang parusahan. Bagpos, pagsabihan mo, gabayan mo siya magbago. Or else, iwasan mo para hindi kayo magsalpok o hindi kayo mag-away o hindi kayo magkagulo. Dapat tularan natin ang ginawa ng Panginoon Kristo at sundin ang kanyang inihayag kung paano tayo harap sa mga gumagawa na hindi mabuti. Pangaralan natin sila, pagsabihan, at sila ay magabayan natin ng makapagbago mula sa pamilya o sino mga kapwa-tao. Kaisa natin sa pananampalataya, may ibang pananampalataya, walang pananampalataya. Kung sila yung nakagagawa, nagkakamali, nalabag nila yung mata, nalabag nila ang kalooban ng Panginoon Diyos, ipaalala natin ito. Kung lumabag sa batas, ipaalala natin ang batas. Pagsabihan natin sila na huwag labagin ang batas. Kung tayo ang nagawa ng masama, kung iba ang nagawa ng masama, ipaalala natin na huwag labagin ang batas. Huwag tayong lumabag sa batas. Yan, magpatawad tayo. Ngayon, kung sila humingi ng kapatawaran, lalong-lalo na patawaran natin sila. Magpasensya tayo, bigyan natin sila ng kapatawaran. Kabayan natin sila ng makapagbago para sila hindi gumawa ng masama sa iyo, sa kapwa-tao mo, lalo na mas malaki. Yan, huwag tayong magiganti, huwag nating hatulan yung mga taong nakagagawa ng hindi mabuti. Halimbawa, may isang tao na nakit ng kapwa-tao niya, or sinaktan ka. Ang ginawa mo, makilan ng araw pinagigantihan mo. Or sa araw na yon, ibinalik mo sa kanya yung ginawa niya na hindi mabuti. So dapat, hindi mo lalabanan yung masama. Kung gumawa ng anumang uri ng kasama sa'yo, sinaktan ka or whatsoever else, huwag mo ibabalik sa kanya yon. Ang dapat na gagawin mo, pangaralan mo siya na magbago para siya hindi gumawa ng masama. Kung labag sa batas, at hindi mo na siyang mga saway sa paglabag sa batas sa iyo, or kapwa-tao mo, lalo na mabigat, may pamahalaan, may authority. Kasi tayo mga tao, tayo mga pangkaraniwan, wala sa atin yung authority para magparusa. Ang gabay sa atin ng Panginoon Diyos, ituwid natin sila sa pamamagitan ng paggabay ng mabuting balita o gabay natin silang makapagbago. I-interpret natin ang mabuting balita, yun ay casual. Pagsabihan natin sila, huwag gumawa ng masama, huwag lumapag sa batas. Magpasensya tayo, magpatawad, pero wala tayong karapatan na magparusa. Ngayon yung pamahalaan, siya may karapatan na magparusa, enforce, at magtuwid, enforce. Tayo hindi rin wala tayong karapatan magtuwid, enforce. Sa ating kapwa-tao, maging kapatid man natin, wala nating persahin. Sa pamamagitan ng mapayapang pakikipag-usap, pagpapabago, gaya ng ginawa ng Panginoon Kristo, ganun ang gagawin natin. Walang kawawaan na paggabay gaya ng ginagawa ng simbahan. Walang kawawaan na paggabay para magbago sa itong nilabahagi natin ng mabuting balita. Walang kawawaan natin itong babahagi sa inyo para kung mayroong masama, mapagbago natin. Kung may kaguluhan, umipahirin natin yung kapayapaan. Ngayon yung force naroon sa pamahalaan, kung yan ay pangkaraniwan sa isang bansa, sa isang community, yung pamahalaan may force para magpahiran ng peace and order, para umiral yung kapayapaan.
para maiwasan yung paggawa ng hindi mabuti, kung yung paglabag sa batas. Ngayon, kung kinakailangan ituwid nila, may proseso para ikulong. Hindi naman sila po pwedeng lalabag din sa batas para gumamit ng pwersa or excessive force para ituwid ang isang tao nagkakamali, para sila ay kulong ng mali o gamitin ng kanilang kapangyarihan sa maling pamamaraan, pang-aabuso, ika nga. Hindi nila dapat gagawin yun. Sa mabuting pamamaraan sa gabi ng Panginoon Diyos, papatubad nila ang tungkulin ng maayos ang tuloy nila para ituwid ang nagkakamali. So meron pamala para dyan. Pero tayo ay pangaraniwan, pwede tayong kung labag man sa batas man o hindi, pwede tayong magpatawad, mabigat man yan o hindi. Pero yung pamalaan, pwede rin magpatawad sila, mabigat man yun o hindi, pwede rin sila magpatawad. But definitely, nasa kanila yung authority para magparusa ng enforce. Sa ating mga tao, pangaraniwan, wala sa atin yan. Hindi tayo nagpaparusa, enforce. At sinasabi nga ng Panginoon Diyos, huwag tayo maghiganti. Nasa sa Diyos ang paghiganti at pagtutuwid sa mga taong pasaway. Paglabag sa batas yan o hindi. Yung mga lumalabag sa batas, doon itutuwid ng Diyos. Sa lumalabag sa batas, yung pamalang tutulungan niya para umiral yung matuwid, para matuwid siya ng gobyerno. Yun ang mabigat na pagtuwid ng Panginoon Diyos kapag tinuwid ka sa pamalang bubulok ka. Mga ganun mga bagay. But definitely, hindi dapat parusahan ng kamatayan sapagkat ang Diyos ay nagbigay sa atin ng pagkakataon tayo na mabuhay. So hindi tayo binigyan ng pagkakataon na makapamuhay para tayo ay hindi basta parusahan ng Panginoon. Kasi nagtakda siya ng panahon, doon niya parusahan ng lahat. Ngayon, mayroon mga bagay na talaga namang mabigat na nasa panuntunan ng Panginoon Diyos na pwede kang maparusahan ng kamatayan ng Panginoon Diyos kapag napakabigat na ng ginagawa mo. Yan. Mayroon kasi ang Panginoon Diyos din ay nagtatanggol ng tao. Kaya lang, hindi basta-basta siya magpaparusa ng kamatayan. Kahit, halimbawa, ako, o halimbawa ikaw, kung sino man tao, ginawa ka ng masama, ipagtatanggol ka niya, pero hindi niya basta papatayin yung gumagawa ng masama sa'yo. Kahit pinapatay ka pa niya, pwede niya pagbaguhin pa rin yun. Kahit nga, tulungan niyo yung pamalan para gawin yun, pero hindi pa rin basta patayin yung pamalan yun. Kung hindi basta-basta yun, hindi basta yung magre-retaliate sa pamalaan dun sa mag-aawa sa kanya ng force. So kapag ka nakipaglabanan po, pwede siya mag-disgrasyan pa kasi authority niya, kuhain siya in force. Kung lumalaban, baka mapatay siya. Pero hindi basta papatayin ng Panginoon Diyos yung mga tao na mga gumagawa ng masama kahit ipinagtatanggol tayo. Pero mayroong mga mabibigat na pagkakasala kagaya nung mga para ituwid ang mga tao nagkakamali. To the extent na puksain sila para sila ay matigil doon sa kanilang ginagawa masama. Lalo na mabigat yung ginagawa ng isang tao. But definitely, yung persa para gawin yun, yung binibigay muna ng Panginoon Diyos sa mga tao, sa pamahalaan yun. But definitely, hindi naman basta-basta binigyan ng authority ang tao na kuhain ng persa, basta papatayin niya yung nakakamali. Hindi nga po pwedeng kahit paparusahan papatayin. Kaya kung kinakailangan lang in life threat situation. Yun nga, yung sa pamahalaan. But definitely, ang Diyos ay nagtatanggol doon sa mga taong ginagawa ng masama. But yung pagtatanggol na yun ay kung kinakailangan lang, kasi nga kung hindi na kung hindi nang gagabayan ng Panginoon sa Kristo sa mabuting balita, halimbawa ngayon ginagabayan ka ng mabuting balita, patuloy ka pa rin sa paggawa masama, matay tao ka. So pwede ka mapahamak niya. Nasabi nga ng mabuting balita ni Arab, kapag gumawa ka ng masama, kung anong ginawa, pwede ka mapahamak. So ngayon ay hindi ka naman basta papatayin ng Panginoon dahil mamatay tao ka. Bibigyan kanya ng pagkakataon maituwid doon sa preso o ilagay ka sa preso para hindi ka na pumapatay ng tao. Kapag bago ka ron, magbalik doon pa sa Diyos. Baka sakali ikaw ay maligtas pa yung espiritu mo kung magbabago ka sa loob ng kulungan. Kung meron kang ganung klaseng kabigat ng mga krimen, mga heinous crime. Pero kung hindi ka na magbabago rin sa kulungan, kasi impyerno na tuloy mo mula dun sa kulungan. So may mga ganung pagbabag. Kaya may ibang kaparo, may itinakdaan Diyos na kaparo sa paglilipat ng panahon sa mga taong nagkakasala ng grabe. Bagamat sa panahon ito may ginagawa ang Panginoon Diyos na mga kung paano ka mapipigil sa iyong kasamaan. Maaaring buksain din kung grabe na kasamaan. Definitely sa pag-uhukom ba yun? Or else sa authority ng gobyerno ka masusupil kapag ikaw ay
grabing gumawa ng hindi mabuti. So ganun. Kaya kaya tayo ay pinagagabayan sa Panginoon sa Kristo na tayo nga ay magpatawad, nagpapatawad ng Panginoon, hindi tayo basta pinupuksa. Kaya nga sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo, yun din ang gabay sa atin. Kung nagkakamali sa iyo, papatawarin mo. Huwag mong parusahan. Hindi ka rin naman basta paparusahan ng Diyos ng kamatayan kung nagkakamali ka, kaya nga ginagabay ito. So, but mayroon nga lang na mabigat na maaaring ikaw ay parusahan ng Diyos ng kamatayan kung napakabigat ng ginagawa mo, kagaya nung ginawa ni Herodes at iba pang mga nasa sinasabi ng Bible na mayroon kang ganung klase ng kasama. But definitely God is giving you enough chance to change bago niya gawin sa iyo yun. Hindi ka ora-orada, ikaw ay puksain ng Diyos, magsugo siya ng mamumuksa para mapuksa ka dahil nga masama ka. Hindi, you have a lot of chance to change, lalo na kung may government pa para i-change yan ng pwersa. Yun. But the government could maaaring ikaw yung mapahabang dahil nga sa kapwa-tao mo, dahil nga sa gumagawa nga ng di ba kailan na gano'n. So kasi meron mga tao masama rin, kaya nag-domino effect ang paggawa ng masama, diba? So yun. Kaya tayo ay matutong magpatawad, kahabagan natin yung kapwa-tao natin. Instead, kung gumagawa ng mahabag tayo, patawarin natin, pagbaguhin natin, kagaya ginawa ng Panginoon Diyos sa Panginoon. Ngayon, kung individual yan, kung yung pamahalaan, siyempre mahabag ka dun sa mga tao, kung pagtutuwid mo, ituwid mo sila, ikukulong mo sila. Pwede, kung babaguhin mo sila sa loob ng kulungan, hindi mo sa papatayin. Huwag ka magbigay ng kaparusahang punishment na pagpatay. Yung parang i-sell elektrika o lethal, dapat habang buhay lang ang pagpaparusa. Yun. Ngayon yung government, huwag ka rin namang manakop ng mga bansa, huwag mong digmayin yung mga bansa mo. Magpairal ka ng kapayapaan, sabi nga magbukod tayo sa kapayapaan. Lahat ng tao, individual, mga bansa, dapat nagkakaisa tayo sa kapayapaan. Kagaya nung pagkakaisa natin sa United Nations. Ngayon, kung sa labusag yung isang bansa, gumagawa sa niya ng masama sa isang bansa, at gumagawa siya ng kung anong mga sama sa bansa, threat sa lahat ng mga bansa, meron tayong United Nations. Meron tayong international law na pagkakaisahan para kung mayroong gumagawa ng masama ay siyang magpaparusa. Diba? Kagaya nga nung genocide, kagaya nga nung threat to the yung humanity, ano nga ba yun, yung crime to the humanity, mga ganun. Or else, yung ibang bansa ginagawa mo, hindi lang doon sa bansa mo. Meron kasing sakop na hindi lang gobyerno mo paparusa. Kung yung gobyerno mo gumagawa ng masama sa mga tao, United Nations ang paparusa, ICC. Kung yung bansa mo yung gumagawa ng masama sa kapwa bansa at hindi siya nagpapairal ng kapayapaan, yung UN magpaparusa doon sa bansang yun. Ngayon, kaya yung mga bansa hindi dapat sila basta manlitigman ng bawat mga bansa. Mali yun. Hindi na dapat yung napairal yung marahas para digmayin o para gobyernuhin yung isang bansa. Dapat mayroong yung international court, yung UN, yun ang mag-gobyerno doon sa mga bansa nagkakamali sa kanilang sariling bansa or laban dun sa kapwa bansa. Or anumang threat ang ginagawa mo laban sa buong mundo, United Nations ang bahala doon para umiral yung kapayapaan. Kasi para pairalin yung kapayapaan sa mundo, hindi magdigmaan. Kasi ang digmaan ay magdudulot ng hindi mabuti sa bawat mga bansa. Lalong-lalo na may mga malalaki tayong, may mabibigat tayong mga armament sa mga mundo ngayon na pwedeng mag-devastate na ng buong mundo. Magdulot ng grabing devastation o suffering. Kaya yung UN dapat makapagpairal ng kapayapaan at yung mga bansa nag-iingat ng mga mabibigat ng mga weapon na magde-destruct na ng mundo. So yun ay dapat yun nga ay tinatanggal ng ating United Nations because it is a threat for all the world. Aside from it is kailangan ng ating kung kinakailangan ng security for the international security, yun parang sa ating United Nations Security Council kung kailangan mag-ingat nun. Pero usually hindi. Kailangan lang yun para dapat siguro kung para sa buong mundo. Sino dapat mag-ingat nun? Kaya dapat yung international law pairalin, paigtingin para kung sino nagkakamali, yun ang iiral. Ngayon, kung tinalaga kang bansa, dahil tayo rin naman na nakaisa roon, ang dapat sabihin yung isang bansa na threat, saka lamang. Pero yung didigmayin mo as your own
decision. Parang isang tao, ginulo mo yung isang tao. Pwede. Ayon ng Panginoon Diyos yun. At maging sa international, sa batas, mga bansa at international, ginagabay sila ng Panginoon Diyos na sila ay magpairal ng mabuti ng kapayapaan. Kung paano ginagabayan ng lahat. Lalo na bawat mga bansa. Kasi kung sila yung gumawa ng gulo, war yun. Mas mabigat yun. Genocide, crime to humanity, yung digmaan, ay malaki ang dulot na kapigatian nun. So kaya, yun ay dapat, yung gabay na ito mula doon sa maliit na yun, at hindi lamang maliit yung ginagawin ng Panginoon sa Kristo rito, na siya ay pago sa krus, kundi kapayapaan sa buong mundo ito. Kapayapaan ng bawat mga bansa. Siya ay nagpipigil ng kapayapaan at alitan ng mga bansa, at yun ang kanyang iginagabay sa buong mundo. Kaya bawat mga bansa at maging sa pangkaraniwang mga tao na tayo ay magkaroon ng pagmamahalan sa isa't isa at maging bawat mga bansa from the United Nations unity and peace. So kaya magabayan tayong lahat, mga bansa, United Nations in peace ng ating banal na Panginoon sa Kristo. Kaya magkasundo-sundo tayong lahat sa gabay ng ating banal na Panginoon Diyos, wala kay Panginoong Yeso Kristo. So yan ang gusto, wag tayo magparusa basta-basta. Ang kinakailangan ay may authority ang magpaparusa. Bilang individual, hindi pa daw yung parusa kung may mali dyan. May authority yung government. Yung government hindi naman gagawa ng force na gagawa ka naman ng genocide, crime to humanity. Hindi naman yung basa kasi mas makapangyarihan naman. Mali yun. Yung UN dapat magpapasya kung may kasalanan ng isang bansa bago gumamit ng persa ang buong mundo laban doon. Kagaya meron tayong force ang UN, pero peacekeeping force yun, peacekeeping force para umiral yung kapayapaan. So yun, sana ay tayo ay magkaroon ng malas sa isa't isa, pairanin natin ang kapayapaan, pagkakaisa, pagmamalasakit sa pananampalataya natin kay Panginoon sa Kristo ilalim ng kanyang pag-aari. Kahit pinagkakaisa at pinagbubuklod niya sa kapayapaan lahat ng mga bansa, mga tao. So tayo manampalataya kay Panginoon sa Kristo para tayo ay maligtas sa lahat ng kapahamakan mula sa pagsunod sa kanyang kalooban at gabay ng kanyang kapangyarihan. Na tayo ay maaadya niya ang isa't isa sa kapahamakan, maiadya niya sa masama mula dito sa aral na ito at gabay ng kanyang kapangyarihan. Gabay ng kapangyarihan ng ating Panginoon at iba't ibang mga pagpapala. So, uli, sana ay napagbuklod na naman kayo ng ating banal na Panginoon sa Kristo dito sa mabuting balita na kanyang nihayag sa ating pagpapalaganap ito, at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual, at kayo ay mapailalim sa kanyang paghahari at lubos na magabayan kayo at mapangalagaan niya ang mga mananampalataya sa kanya at papailalim sa kanyang paghahari. Bagamat ang lahat ay binibigyan ng pagkakataon at mapangalagaan ang makita sa kanyang paghahari. So yun. At sana maliwanagan tayo ng Banal na Santa Maria, ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, Banal na Espiritu sa Banal na Santa Maria. Gabayan tayo ng kanyang presensya sa mga oras na ito, ng kanyang kalimutan, kalibayan ng milagro, sa pagbabahagi natin ng mabuting balita, sa ating pagpapatuloy ng pagbubuklod ng Panginoon Jesucristo sa sangkatauhan, sa ilalim ng kanyang panghari, sa pananampalataya natin kay Panginoon Diyos, maligtas tayo at mamuhay tayo ng mapayapa. Yan, makisa tayo sa buhay ng walang hanggan. At sana yung gabay na kaliwanagan sa pagbabahagi ng mabuting balita, kung darating ang Panginoon sa Kristo sa panahon ito, sana patuloy tayong gabayin niya ng kanyang kaliwanagan sa pagdating ng Panginoon sa Kristo. Gabayin tayo ng Panginoon sa Kristo ng kanyang kaliwanagan, ng Panginoon, banal na Panginoon, banal na Espiritu Santo, sa banal na Santa Maria, hanggang sa kanyang pag-rapture sa atin o yung pagliligtas sa atin niya. At tayo ay iadya sa kapahamakan from daily life and then sa ganap na kaligtasan ng Diyos. Tayo sa langit pagdating ng tamang panahon niya. Sana pagliwanagan tayo at makapag-ibayo tayo ng pagsunod sa mabuting balita. At muli doon sa interfaith unity sa bawat mga relihiyon ay patuloy tayo magkaisa. Magkakaiba man tayo ng pananampalataya, lalo na yung mga iba't ibang lalo na yung iba't ibang denomination ng Christian at maging hindi na nanampalataya. Pagkaisa tayo sa interfaith unity, unawain natin yung ating pananampalataya para may iwasan natin yung sigalutan, kawayan na nauwi sa karahasan, digmaan. Bakos unawain natin yung iba't ibang way, at lalo na yung mga Kristiyano Katoliko, ibuunawa natin yung iba't ibang way para tayo ay sama-sama
magligtas ng sangkatauhan sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. Yan. At tayo ay magkaroon ng mabuting pamumuhay. At tayo makagabay sa family, community, government at bawat bansa at government na makagabay tayo sa pagbabayad nito ng legal para lalo na yung karapatang pantao para tayo ay makapamuhay ng maayos. Even kung magkaiba tayo ng reliyon, mayroong common good of peace pa rin tayo na barrier and legal para tayo ay nagre-respetuhan pa rin bilang mga tao sa ating mga iba't ibang mga pananampalataya. Ba't hindi tayo magkaisa tayo sa ating interfaith unity para unawain natin ang ating pananampalataya. Yan. At doon sa CBCP and Vatican Church ay patuloy po kayong maliwanagan ng Banal na Santa Maria at pagbuklo rin ng sangkatauhan sa pananampalataya kay Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo at mabuting balita. Sa ating muling kakayanan, umaasa tayo na patuloy na paggabay ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, Malang Espiritu Santo na kanyang presensya mula sa milagro, kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, iba't ibang mga paggabay ng kanyang kapangyarihan at pagmimilagro, lalong-lalo sa paggabay sa kapamalan. Na ito'y magabayan natin sa kanilang pamamahala. Kaya yung mga kapamalan, kayo ay maliwanagan, mamahala kayo ng mabuti, matuwid, tugon din yung karapatang pantao, patas ng justisya. Sa gayon makikinabang ang inyong mamamayan, mamumuhay sila ng mapayapa, maunlad, ayon sa karapatan. Higit sa lahat, makakapanampalataya sila ng lubos sa ating Panginoon Diyos. Mula kay Panginoon sa Kristo ng mapayapa at maunlad, ayon sa karapatan. At muli, sana patuloy tayong pagpalain at protektahan ng Panginoon Diyos at sama-sama tayong mamuhay ayon sa mabuting balita. Sana ay inyong patuloy na pasalamatan at papurihan ng ating banal na Panginoon Diyos mula kay Panginoong Yesus. Maganda nga po sa inyo lahat at God bless.